Bago ang game ng Denver at Clippers, mas pinapaboran pa rin naman sa mga website yung Nuggets. Pero yung mga analyst naman pumapabor sa Clippers dahil healthy si Kawhi. Bagong hulas. Galing din sila sa 18-3 record sa last 21 games papasok ng playoffs. Sila ang number 1 sa offense at defense sa stretch na yun. Na-maintain ni Kawhi yung rhythm at health status niya. Wala kasing reported injury ngayon si Kawhi bukod sa load management. Kahit yung coach ngayon ng Nuggets na si David Adelman, pinuri na lang din si Kawhi na isa sa best two-way player sa NBA. Nabibihirang player ang katulad ni Kawhi. In papers kasi mas maganda yung lineup ng Clippers last year kumpara ngayon. In papers, parang nawala din yung malas dito kay Kawhi. Hindi yun si Westbrook. Meron pang isa. Itago na lang natin sa pangalang Paul George. Dahil nung lumipat si PG mula Clippers papuntang Sixers, hindi na nagkaroon ng injury si Kawhi. Puwera usog. Pero sa Philadelphia, doon nagka-injury ng tuluyan yung kanilang best player. Sa Clippers lineup, meron top 6 player kumpara last year na merong hanggang top 8. Biruin mo pang nakapasok si Benten sa playoffs. Kahit si Russell Westbrook, aminado na iba yung Clippers kapag andun si Kawhi na sila yung hottest team na tumapos ng regular season. Parehas ding mahaba ang pahinga ng dalawang teams. Mas papabor yun sa Clippers dahil nga magiging ready si Kawhi. Base naman kay Jokic, ang inaabangan talaga niya yung bakbakan nilang dalawa ni Zubac na matagal na sila nagtatapat na kahit nung una na one-dimensional player pa lang si Zubac na biglang nag-i-improve ngayon. May career average si Jokic versus Zubac na 23 points, 11 rebounds at 6 assists per game. Base kay Jokic, nag-improve ang playmaking skills nitong si Zubac. Pero yung problema kasi dati ni Zubac, kapag gumamit ng pick and roll si Jamal Murray at si Jokic, hindi siya makahabol dun kaya nakaka-score ng madali. Ngayon, mas improve na ang pick and roll defense at offense ni Zubac. Parang nagpenitensya din lahat yata ng player ngayon eh. Lahat namure, wala ng trash talk. Si Edwards nga, naging humble na lang eh. Si Jamal Murray, pinuri din. Si Powell at si James Harden. Sinabihang X-factor ng Clippers para manalo si Powell. Parang baliktad. Base din kasi kay Jamal Murray, lagi kasi silang na-overlook kapag playoffs. Sila yung least expected team na makakaabot lagi ng finals. Si Jamal Murray yung X-factor para sa Nuggets para mas lumalim sila sa playoffs. Tumataas kasi ang average niya kapag postseason at nagiging all-star level. Parang natakot kay Kawhi yung mga player ng Nuggets pati na rin yung coach nila. Kung andito pa sana si Coach Mike Malone, malamang hindi niya purihin basta-basta yung Clippers. Sasabihin niya pa at i-assure na sila ang papasok next round. Malaking bagay din kasi sa Clippers yung sariling home court. Hindi na sila ganong katagtag sa schedule. Dahil noong mga nakarang taon, pag pumatak yung January or February, maraming back-to-back games noon ang Clippers na dati nakikihati pa sila sa oras ng arena para sa Lakers. Lalo pa noong 2023 playoffs, nung parehas na hirap noon ng Clippers dahil halos wala pang 48 hours ang kanilang schedule sa series dahil nakikisabay sila sa Lakers noon. Ang Game 1 ng Clippers at Nuggets April 20. Pagkabuhay, abot pa sa dagat dahil 3:30 AM. Pero ang mauunang series talaga doon o magbubukas ng playoffs ay Milwaukee Bucks versus Indiana Pacers. 1 AM ng umaga. Kung sa US yun parang 1 PM pa ng hapon. Ano kaya din gustong gawin ng Milwaukee Bucks dahil yung iba parang nagtataka? Reported kasi na cleared na si Lillard sa deep vein thrombosis na nakuha niya since March 18. Pero wala naman nabanggit kung meron na siyang medical clearance galing NBA. So hindi maglalaro si Lillard sa Game 1. Merong 8 days si Lillard until Game 4. Kasi pwedeng baguhin pa yung schedule sa Game 5 until Game 7 na temporary schedule lang yung nilagay kung aabot ng Game 7 yun. Dahil na-clear na si Lillard, tataasan ng Bucks ang workout session para sa kanya at para din umabot ng playoffs. Parang ginagawa lang ng Bucks ngayon for scouting purposes na alam ng Pacers na may chance bumalik si Lillard sa lineup dahil base sa report, healthy ang mga player ng Pacers sa lineup nila para sa round 1 setup versus Milwaukee Bucks. In total, may at least 2 linggo si Lillard para makahabol sa round 1 ng playoffs versus Pacers kung mapapaabot ni Giannis until Game 7. Kasi kahit yung iba, hindi rin makapaniwalang ganong kabilis naging okay si Lillard para sa injury na inaabot ng mahigit 6 na buwan.